Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkataon na makapagbahagi. Meron naman tayong ayusin ngayon na Yamaha STX125. Ang issue po nito ay tumatagas yung langis niya, kaya ang sabi ng may-ari, papalitan daw namin to ng overhauling gasket. Kaso meron kaming nakita na nabasag dito sa kanyang makina. Ang gagawin natin dito ay babaklasin lang muna natin. At ito na, natanggalan natin lahat yung kanyang cover at saka yung mga parts dito sa panggilid. At nakita natin na napakalaki na nabasag dito at tumagos pa siya dito hanggang sa mga lagayan ng mga bearings at saka sa transmission. Dito rin sa bandang itaas na bearings, meron tayong nakita na biyak dito sa bearings ng kanyang balancer. At dito rin sa bandang ibaba, dito sa kanyang transmission bearing, ayan, napakalaki ng biyak hanggang dito sa kanyang kicker. At ang solusyon po na ginawa namin dito ay binilhan ng may-ari na bagong center case. Hindi na niya pinaabunuhan yung nabasag na makina kasi mahal yung singil sa machine shop, mapagastos pa siya. Kaya naisip namin na bibili na lang siya ng bagong center case. Kaya ngayon i-assemble na natin, ilagay na natin yung kanyang oil strainer dito sa kanyang center case. Kasi napaka-importante yung oil strainer kasi siya yung nagsasala ng mga dumi para mapanatiling malinis ang langis ng makina at ang mga parts sa loob ng makina. Ngayon i-assemble na natin yung transmission, ikabit na natin dito sa center case. Kasi sa pag-assemble dito ay inuuna ko talaga itong transmission kasama na yung kanyang selector fork at saka yung kanyang selector drum at yung dalawang pin dito sa kanyang selector fork. Pugutin lang natin itong dalawang pin dito sa kanyang selector fork para madali nating maipasok yung selector fork dito sa kanyang selector drum. Na ipasok na yung mga selector fork sa butas ng kanyang selector drum, diyan na natin lalagyan ng pin mga selector fork at pagkatapos hanapin natin mamaya yung neutral position. Tapos ko nang naikabit yung mahabang pin, ito na namang maikling pin dito sa kabila. Ito yung pin sa nag-iisang selector fork. At dahil tapos natin naikabit yung mga pin ng kanyang selector fork at saka yung transmission at yung selector drum, ngayon hanapin natin yung neutral position. Kasi importante talaga na mahanap natin yung neutral kasi dyan natin malalaman na tama yung pagkakabit natin ng mga gear. At dito sa gear meron itong timing mark dito sa gear na nakakabit dito sa kanyang segunyal at saka dito sa kanyang balancer meron itong tuldok at timing mark. Sa pagkabit nitong balancer, kailangan itapat natin yung dalawang tuldok dito sa kanyang gear na nakakabit dito sa kanyang segunyal tapos dito sa kanyang balancer. Ayan, ganito lang mga lods. Kailangan itapat natin yung dalawang tuldok na yan kasi delikado kapag hindi natin na-timing itong balancer at saka yung gear dito sa kanyang segunyal, mababasag itong ating balancer. Ngayon ilagay na natin itong clutch rod o lever push rod, tapos pahiran na natin ng gasket oil itong kanyang center case para hindi tumagas yung langis. Dahil tapos na nating lalagyan ng gasket oil, ngayon i-assemble na natin, takpan na natin itong ating center case. Ngayon medyo matigas itong ipasok itong kanyang kabilang center case. Kaya pala ay tumama yung kanyang pindawil dito sa nabili niyang center case, walang butas. Di tulad dito sa luma, meron siyang butas, dalawang butas po ito magkabila. Kaya ang gagawin natin dito ay palagyan natin ng butas sa machine shop. At ito na, napabutasan na natin sa machine shop. Meron siyang lagayan ng pindawil. Ginawa nila dito sa machine shop ay binarinahan nila para mabutasan itong sa kabila. Tulad dito sa luma kasi kanina hindi natin mapalapat yung center case kasi tumama siya sa pindawil na walang butas yung sa kabilang center case. Ibang version yata yung nabili ni sir na center case. Kaya ngayon titingnan natin kung lalapat na ba itong kanyang center case. Ayan, kinamay lang kanina, pinukpok natin ng konti, hindi pa rin natin mapalapat kasi nakapatong yung pindawil sa kabilang center case na walang butas. Kasi ibang version yata yung nabili ni sir na center case. Kasi Yamaha STX po itong motor ni sir na old version at yung nabili ni sir na center case ay para sa new version yata yun, sa bagong STX na lumabas. Kaya if ever na mangyari sa inyo ito at bibili kayo ng pyesa, kailangan tingnan nyo talaga yung nabili nyo na pyesa kung pareho ba yung version ng motor niyo. Pero sa kaso ng makina ni sir ay okay lang ito kasi pindawil lang yung may diferensya. Kasi ang nabili ni sir ay walang butas yung kanyang center case na para sa pindawil, kaya pinabutasan namin sa machine shop. At ngayon i-assemble lang natin to ulit mga lods. Panoorin niyo mga lods kung paano ang step by step na pag-assemble dito sa kanyang panggilid. Unahin natin dito sa kanyang idle gear. Meron po itong dalawang plain washer at saka dalawang circlip dito sa kanyang idle gear. Tapos ilagay natin itong makapal na washer dito sa kanyang main shaft. Tapos itong drive gear para dito sa kanyang oil pump kasi itong drive gear na to, ito po yung nagpapaikot sa gear ng kanyang oil pump at nagpapagana ng kanyang bomba ng langis. Kaya napaka-importante ng drive gear na to. Ngayon lagyan lang natin ng screw bolt itong oil pump, tapos higpitan natin.
Ayan, nahigpitan na natin. Ngayon, ikabit na natin tong isang oil pump dito sa bandang itaas. Tapos, ilagay na natin yung kanyang kunya o wood wrap kit at saka itong kanyang drive gear na katapat ng clutch housing. Importante rin ito kasi ito yung nagpapaikot ng clutch housing at saka ng mga transmission gear. Dahil tapos na natin naikabit yung nut at saka washer, higpitan na natin kasi napaka-importante na hindi natin makalimutan na higpitan itong mga nut sa kanyang makina para maiwasan natin na madamage. Ngayon, ikabit na natin itong kanyang selector at nailagay na natin yung dalawang pin sa kanyang selector drum. Ilagay na natin yung screw bolt dito sa kanyang selector. Tapos higpitan natin gamit ang ating cordless impact. Ayan, mahigpit na dahil tapos na natin higpitan. Ikabit na natin itong kanyang tensioner dito sa kanyang selector. Sama na yung spring at saka yung tornilyo. Tapos higpitan na natin yung tornilyo mga lods gamit ang ating cordless impact. Ayan, dahil mahigpit na yung tornilyo dito sa kanyang tensioner, ikabit na natin yung chain spindle shaft assembly at pagkatapos itong kanyang clutch housing at ilagay na natin yung kanyang washer dito sa kanyang likuran ng clutch boss at saka ikabit na natin yung mga clutch lining, kasama na rin yung pressure plate. Tapos na natin naikabit yung clutch lining, lagyan na natin ng washer at saka yung nut dito sa kanyang clutch boss. At pagkatapos nating mahigpitan, ikabit na natin itong maliit na bulitas dito sa gitna na natin. Ilagay na natin itong isang clutch boss. Meron po itong timing mark, merong arrow ito dito sa bandang itaas. Dapat magkatapat sa tuldok dyan sa kabilang clutch boss para may timing natin at may pasok natin kasi hindi natin maipasok, hindi natin maitakip itong kanyang clutch boss. Hindi natin ay timing. Ilagay na natin yung mga clutch spring at saka yung kanyang tornilyo. Higpitan na lang natin. Ngayon, ikabit na natin itong kanyang kick gear, sama na yung kanyang kick gear. Sa pagkabit nito, kailangan natin itapat sa butas yung kanyang kick spring guide at saka yung kanyang stopper at saka ikutin lang natin para isabit itong kanyang kick return spring. Kailangan natin ipasok itong dulo ng spring dito sa maliit na butas para maisabit natin. Ayan, naisabit na natin, ipasok na natin yung dulo ng spring dito sa maliit na butas. Subukan natin, okay na, nag-function na yung kanyang kick return spring, bumabalik na yung kick gear. Ilagay na natin itong kanyang side cover, tapos na natin nalagyan ng side case gasket o crankcase gasket. Ilagay na natin ang mga tornilyo niya dito sa kanyang crankcase. Ayan, mahigpit na yung mga tornilyo niya dito sa kanyang crankcase. Ilagay na natin yung kanyang kick wheel seal. At pagkatapos, tulak lang natin ng konti para mapantay natin. Dahil tapos na natin na ikabit lahat dito sa kanyang panggilid. Ngayon, isabit na natin itong kanyang makina dito sa kanyang chassis. At pagkatapos, lalagyan natin to ng mga engine support o itong mga tornilyo niya dito. Ipasok lang natin dito sa butas ng kanyang chassis. At pagkatapos nating lagyan ng mga engine support o mga tornilyo, higpitan lang natin mga load. Gamit itong ating cordless impact, isa-isa nating higpitan lahat yung mga engine support o tornilyo dito sa kanyang makina. Dahil tapos na natin naigpitan lahat yung mga engine support, ay ikabit na natin itong kanyang timing chain. Pagkatapos ikabit na natin itong kanyang chain guide dito sa ilalim. Meron po itong tornilyo na 6mm. Ilagay na natin at pagkatapos higpitan natin. Payo ko lang sa inyo, kunting tapes lang mga lods kapag nag-assemble kayo. Bawat tornilyo na ikabit nyo, kailangan higpitan nyo kaagad para hindi nyo makalimutan. At para maiwasan nyo na makaligtaan yung ibang tornilyo. At lagyan lang natin ng basahan itong butas niya dito sa kanyang makina para iwas disgrasya kapag in case na nalalaglag itong kanyang wood wrap key o kunya dito sa kanyang makina ay hindi siya papasok kaagad sa makina dito sa loob kasi meron tayong nilagay na basahan dito sa kanyang butas. At ito na, nailagay na natin itong kanyang flywheel o magneto kasi nalagyan na natin to ng wood wrap key o kunya at ipasok na natin kanyang hiwa yung kanyang wood wrap key. Ikita na natin itong kanyang tornilyo dito sa kanyang flywheel o itong magneto. Ngayon lagyan na natin ng side case gasket dito sa kanyang flywheel cover. Tapos ikabit na natin yung kanyang flywheel cover. Kung gusto nyo matuto mag-overhaul mga lods o mag-assemble nitong makina ay sundan nyo lang itong video natin mga para malaman ninyo kung paano ang step by step na pagkabit ng mga pisa dito sa isang makina. Paano i-timing yung cam at saka yung kanyang flywheel, kung paano hanapin yung kanyang top dead center. Kaya abangan ninyo hanggang sa dulo mga lods. Malapit na matapos ito pag-assemble natin mga lods. Yung bore at saka piston at saka cylinder head na lang kulang.
At ito na, tapos na natin na-carbonize itong piston, kaya ikabit na natin. Kasama na rin yung kanyang piston ring. Ikabit na natin yung kanyang piston pin at saka lagyan natin ng piston pin lock. At pagkatapos ikabit natin yung kanyang bore. At ito na, naikabit na natin yung kanyang bore. Kaya ngayon ikabit na natin yung cylinder head assembly. Kasama na yung kanyang cylinder head gasket. At nailagay na rin natin yung kanyang dalawang chin guide dito. Nalagyan na rin natin ng gasket all yung kanyang cylinder head gasket back to back. Kaya ngayon ilagay na natin lahat yung mga stud bolt niya dito. Unahin natin dito yung 4 na malalaking stud bolt at sunod natin ilalagay yung kanyang dalawang maliliit na stud bolt dito sa gilid ng kanyang cylinder head. At pagkatapos hanapin natin yung top dead center, yung kanyang TDC dito sa kanyang magneto. Hanapin natin yung merong isang guhit dito sa kanyang magneto. Itapat natin dito sa butas na sa bandang itaas, dito sa maliit na butas na merong nakausli na parang maliit na arrow. Ikutin lang natin itong kanyang sigunyal. Ayan, itapat lang natin itong maliit na guhit dito sa may nakausli na maliit na arrow dito sa bandang itaas na butas. Ganyan lang yung posisyon niya, mga lotso. Ganito lang. Tapos dito sa bandang itaas, dito sa kanyang cam gear, kailangan itapat natin dito sa kanyang hiwa, dito sa bandang itaas itong kanyang cam gear. Dito meron po itong guhit, itong kanyang cam gear, itapat natin dito sa butas ng kanyang cylinder head. Meron po itong hiwa dito sa kanyang butas sa bandang itaas. Ganito lang i-timing itong motor na Yamaha STX, mga lods. Dito sa kanyang cam gear, dapat magkatapat itong guhit ng kanyang cam gear dito sa parang maliit na arrow dito sa butas ng kanyang cylinder head o sa kanyang cam. Meron po itong hiwa dito sa bandang ibaba at saka meron ding maliit na parang arrow dito sa bandang itaas. Ito na yung sinasabi ko kanina na guhit dito sa kanyang cam gear. Magkatapat yan sa bandang itaas na parang merong maliit na arrow o hiwa dito sa kanyang butas ng camshaft o cylinder head. At ngayon na-timing na natin yung kanyang cam gear at saka itong kanyang magneto. Nailagay na natin sa top dead center o TDC. At dahil tapos na nating na-assemble lahat itong kanyang makina, ay paanda rin natin nang masubukan natin. Tingnan natin kung meron pang tagas itong kanyang makina. Kanina maraming langis na tumatagas dito, kaya binuksan natin at inoverhaul natin itong kanyang makina. Sabi kasi ni sir, magpapalit daw kami ng overhauling gasket. Kala namin gasket lang, pero meron kaming nakita na nabasag at saka nabutas dito sa kanyang makina.